Sa kaugnay na balita, hindi raw tatayo ang mga impeachment complaint laban kay Pangulong Benigno Aquino III. Ayon ito sa mga kaalyado niya sa Kongreso. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Rema Peñaflor. Pinaninindigan ng mga kaalyado ni Pangulong Benigno Aquino III sa lehistratura na hindi tatayo ang mga impeachment complaint laban sa punong ehekutibo. Pinaniniwalaan ng mga ito na hindi tatayo ang mga paratang laban sa kanya. This is too premature, no? More than that, Supreme Court is no stranger to flip-flopping decisions. Kaninang umaga, isang impeachment complaint na naman laban sa Pangulo ang inihain sa Kongreso. Sanhi ito nang nagpalabas ang Pangulo ng pondo ng bayan na labag sa batas sa ilalim ng DAP. Tutol naman ang mayorya sa panukala ni Kabataan Party List Representative Terry Ridon na mag-inhibit o hindi sumama sa impeachment proceedings ang mga kongresistang nakatanggap ng DAP. Lalo na't karamihan sa kanila ay tumanggap ng DAP. Ngunit depensa naman ni Ridon, maaari kasing hindi maging patas ang lumabas na desisyon kung maisusulong ang impeachment trial. I will not, because it is my mandate as a vice chair of the Committee on Justice and as an elected member of Congress to perform my duty. And for example, si Congressman Nery, meron siyang request for school supplies. Kailangan ba hindi na siya mag-participate? In fact, nag-endorse pa siya ng impeachment. So parang wala akong makitang logic doon. The DAP project went to the specific barangay, munisipyo or city where it was implemented. It did not go to any of the legislators. So I do not see any reason why we should inhibit. Ngunit para sa chairman ng Committee on Justice na si Representative Niel Tupas, titingnan muna kung may natanggap na DAP ang kanya mga kasamaan sa komite. Especially with the impeachment now, inadvisean ko rin yung ibang members ng committee to check, verify kung may nakarating na DAP. Ito po inyong kaibigan, Rema Peñaflor para sa Newsnight.